Episode 9! Alright, dito lang yan sa Nice Set Podcast with me, General. At, syempre, may bago tayong co-host plus guest na din, guys, no? So, well, parang dala-dalawa, no? Kung sa episode 8 namin, dala-dalawa lang muna kami dahil schedules, you know. But, this time, nakakatuwa kasi for the first time, mamimit nyo yung isa sa mga naging students ko. Ayan. I mean, naging student ko siya way back last year lang, November ata yun, yes. Mga bare months, ganyan. Tapos, now, mas makikilala nyo siya. Although lately, nagkakasama kami sa mga gigs, ganyan. Yes. Ini-expose ko siya. At mas may expose pa sa mga susunod na linggo, no? Hopefully, no? After ng Holy Week. Kasi, next week, Holy Week na, di ba? So, give it up for DJ Lawrence. Ayun. Hello naman tayo dyan. Yan. So, isa siya sa mga naging student ko na nakatapos sa aking DJ program na Option B, no? More option on B. Advance. Okay. So, dito kasi, parang, ginawa ko na rin, parang take advantage ko na lang yung pagkakataon because parang, oo nga, no? Ang dami ko nang tinuruang mga estudyante. Oh, yes. Ni wala man lang akong in-interview sa kanila. No? I mean, to be fair kasi, karamihan doon ay nag-a-abroad. Yes, o nasa abroad. Yes. Nasa abroad, doon nag-work or doon na nag-migrate. So, wala kaming time. No, wala kaming time na magkita-kita kami ng everything, 'di ba? So, kung nagtataka kayo bakit same pa rin yung damit ko, kasi same day lang naman namin 'to ginawa, 'di ba? Ayoko sana mapalit sana ako, kaso ang init ngayon, 'di ba? Sobra. Di ba? Init ngayon. Parang last week lang, medyo malamig-lamig pa. Ngayong linggo, di ba, nasa likod na tayo ng aircon. Di ba? Because Pag-asa has announced just recently na tayo ay nag-enter na sa warm season or dry season. Yan, no? mas maraming mga gigs niyan. Hopefully. Nga lang kasi, the problem, yung sitwasyon natin ngayon. Yes. Diba, na pinag-usapan din namin sa episode 8 with Arden Fermento na yung oil emergency or yung energy emergency na tawag nung presidente na for us nga, 'di ba, yung sabi nga namin, sabi kasi namin do sa last episode, ang tagal ng walang sense of urgency. Alam mo nang ang 3 weeks nang namamayagpag yung gera at yung sigalot ng kung saan-saan, 'di ba? Bakit ngayon palang kumikilos? Yes. Though I understand nga naman na ayaw nilang magpanik yung buong sambayanan. Yes. Dahil basically kapag nakarinig ka ng crisis, parang hoarding nga, panic mode na, 'di ba? Parang pandemic lang dati. Yun nga lang kasi ang problema lang doon, kailangan mo i-address yung nangyayari, yung realidad na talagang kailangan mong wag mo itago na talagang may nangyayari. Yes. At ano ang hakbang mo habang nangyayari ito? Yes, which walang nangyayari. Diba? Parang yung problema noon hanggang ngayon hindi nag-iiba. Diba? Umaasa pa tayo sa mga ayu-ayuda. Diba? Wala bang reforma. Diba? Walang let's say a radical change. Takot ba tayo sa ganon? Bakit? Wala ba tayong wala bang kikitain yung mga politiko sa atin? Yung tax, di ba? Yung tax. Although may mga hakbang na, ngayon lang. No, yung kakabasa ko lang sa balita na tinanggalan nila yung fuel excise tax. Oh, yes. Pas yung binawasan na lang din nila yung pamasahe sa LRT, MRT. Oo. Pero dapat yun, dati pa, ba't hindi pa naging ngayon gano'n? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang siya, 'di ba? So, dito lumalabas tuloy yung dahil hindi tayo kumikilos noon pa pagdating sa public transport sector ngayon ngayong medyo kagipitan na parang wala tayong na-harvest dun sa mga tanim-tanim natin. Yes, diba? Yes. Although yung mga tanim natin medyo long term, yung mga subway, mga mass rapid transport, diba? So nawala parang wala pa, di pa natin siya nakukuha talaga, no? So dahil yung urban planning talagang magulo, diba? Lalo na sa politiko, hindi sila magkasundo, hindi sila panig. Diba? I mean,
dati ba, parang nawala yung flood control. Oo. Diba? Wala yung issue na yun. Nawala din. Nadagdagan lang ng mga issue na ngayon. Like, Oo, impeachment, parang diba? Impeachment, tapos nasama pa tong mga sa crisis. At dahil nga tag-init, yun nga, diba? Nauuso daw ngayon, no? Medyo natakin namin siya sa last episode namin, na yung mga solar energy equipment, yung mga electric fan, kung ano-ano, mabenta na ngayon. Yes. Including yung mga power stations na tinatawag. Na dati, ginagamit lang siya for camping purposes. Pero ngayon, magiging essential siya. Essential na siya. Kasi, pag nagpatuloy, hindi ba lang magkaroon tayo ng rotational brownout? Hindi. Maraming makaka-apektuhan yan, lalo na sa... Maraming maapektuhan life. Oo, lahat. Yun. Oo. Kaya kasi sabi nga namin nung episode 8, kasi nga, parang kalahati ata ng topic namin, puro about dun sa crisis, di ba? Tapos, parang piniprep na namin, ano naman, kung anong kinalaman ng pag-DJ dyan sa crisis? Ayong malaki po. Malaki. Malaki din po yan, no? Yun nga, dahil nagka-travel nga tayo, no? Unless nga, binibiro ko nga, unless kung work from home ka sa gig. Paano yun? Hindi pwede yun. Hindi nangyari yan nung pandemic kasi para na kami merong gig. So, yung mga bars, yung mga social media pages ng mga bar, nagkaroon ng live stream sets, mga live stream DJ sets. Binabayaran kami. Okay, nice. So, sa bahay ka lang. Pero mahirap yun kasi Mahirap. hindi mo alam kung paano yung crowd reading. Wala. Talagang wala talaga. Wala siya sa equation. Kumbaga, tugtog ka lang talaga. Basically, maganda dapat yung music na nilalabas mo. Internet connection, live stream nga internet connection and everything. Ganon pa din naman talagang atake. Medyo weird nga medyo weird and everything. Yan. So, 'di ba? Una pa lang ang anghang na agad na pinag-uusapan natin, 'di ba? Hindi pa natin siya nakinikilala to si DJ Lawrence. So, again, siya yung DJ student ko from my DJ lesson program, no? So, siya yung Occidental Mindoro. Occidental Mindoro. Ang layo ng pinuntahan ko bago makilala si Sir. Yes. Online kami. Online setup kami kasi alam nga naman pumunta ako back and forth doon sa Mindoro or siya. Diba? Pero before pa naman kasi, diba, ikaw ay nagmamanila na. Yes, nagmamanila ka na. Meron naman ako pinupunta sa Manila. Nagmamanila na siya. At DJ na siya before we met sa online, no? Kwento mo nga, paano mo ako nakilala sa Paano tayo nag-cruise ng landas? Ganito kasi yan. So, nagka-interest ako mag-DJ since, December. Yan, pero yung... December of 2025. 2025, okay. 2025. Then, so, sobrang interested ko sa mag-DJ kasi parang pangarap ko yung dalin yung DJ culture sa amin sa Occidental Mindoro. Na naranasan ko dito sa mga bars. Then parang may dinala akong dong DJ na taga Iloilo. Then sabi ko, why not ako na yung maging DJ? So sobrang interested ko, nagsimula ako this December, then nanood-nood lang ako sa YouTube. Syempre, doon naman tayo lahat nagiging simula nagiging yung YouTube na nagiging natin teacher. So yun, then TikTok, tingin-tingin lang ako hanggang scroll din nakita ko na si Sir yun. Sabi ko parang halos siya lang ata ang Pilipino nagtuturo pa ng mga basic needs, etiquettes, and yung mga basic mixing, like the fundamentals yan. And then nagka-interest ako dito. Then at first nung sinabi niya, hindi pa siya nagsasabi na parang magtuturo ako. Parang may tease pa lang yun, sir, yung Parang nag-what if ka, magtuturo ka pa ba? Magtuturo ka lang. What if pa lang, parang ang naalala ko pa sa TikTok account ko, parang tinatanong ko pa lang yung mga viewers doon. Parang, is it time to start teaching? Yung pa lang talaga. Hindi wala pa nga akong hindi ko pa nga minamarket sa sarili ko, nagtatanong pa lang naman ako. Then after 30 to 40 minutes ako, after 30 to 40 minutes, nakatapos ko lang kumain nun, na-bombarded na ako ng mga messages. Okay. Ang iisa lang tanong, magkano po?
Yun. So parang medyo unprepared ako doon. Okay. Kaya humingi agad ako ng mga payo na dito ganyan, paano to, nagkapanig ako, paano to? Okay. Oo, ganon. Doon nagsimula yun, like parang na-intriga din ako, like sabi ko, paano naman kung nasa malayo ako? Sabi naman niya, may online naman. So, doon na nagsimula yung career. Kasi hindi ka pa nun puro content ka pa lang nun. Content pa lang. Sobrang lakas ng content mo sa akin, sir. Kasi sunod-sunod yung labas mo dun sa newsfeed ko Then, na-curious ako, syempre, as a gusto ko rin talagang tumugtog. Yes. Lalo ko na-inspire. Then, nung sinabi niya magtuturo na, nagkaroon tayo ng Zoom meeting. Google Meet ata? Google Meet, yun. Google Meet din, tapos nung Google Meet, yun nga, diniscuss mo na sa akin ganito, may mga program ng dalawa. Then, dahil meron naman akong may startup naman ako kasi yun nga, alam ko na yung may fundamentals, ganyan. Trinay ko na yung second program. Na, yun nga, may tinuro ka sa akin mga advanced mixing, yung tamang etiquette, yung mga kailangan. Yan. Sobrang mas napadali yung mga journey ko doon sa pagmimixing. Alam ko na fundamentals, mas talaga yun. Pero mas na-enhance pa ako doon sa may second program Then, yun, nagsimula na yung journey ko. Oo. Kasi nakatanggap na ako ng gigs Talagang pinirso ko. Pinirso ko yun Tapos, doon pa ako medyo nagpapanik kasi first time ko yun. First time ko, sabi ko, sir, paano yung meron ako tanggap pero hindi pa ata ako ready. Sabi ko, ano yung mga ipi-play ko, sunod-sunod, ganyan. Kasi, na-mental block ako niyan. Sabi, tinuro niya sa akin yung mga techniques. Yung talagang pagkakasunod-sunod. Yung dapat yung wag mo masyadong papagurin yung crowd mo. Dapat meron kang sense of flow lang, ganyan. Tama. Yan. Tapos, then, school. Mabait ka sa mga school nun, mga school events, diba? Sobra, tatlong schools. Then, yun, medyo, nung na-play ko na yung nirecommend mo sa akin, talagang marami na nag-book din sa akin, no? Sabi sa akin is, meron daw ba akong page, meron daw ba akong diba? Sunod-sunod yun, sunod-sunod. Talagang, gustong-gusto nila din i-book ako, kaso ang problema nga lang, hindi pa ako masyadong confident. Pero nung nakalaunan, nagtuloy-tuloy yun. Kasi, hindi ako masyadong nag-expect kasi nung tumawag ka ulit, sir. Kasi akala ko 3 lang yung session natin. Sabi mo, ika-4. Sabi ko, ba't may ika-4 pa? Yun. Galing pa ako nun sa gig Nagulat ako nun So, sabi ko na lang, baka kinakamusta lang ako ni sir. Yun. Tapos, doon ko nalaman na mas marami pa palang magiging connection sa inyo, sir. Hindi, ganito kasi yan naman kasi talaga yung pinaka-problema ng mga bagong DJs. Kapag once na nakatanggap na ako ng message na, meron po akong upcoming gig. Ganyan, everything. So, parang, syempre, parang pinaka-common denominator nila, paano po to? Diba? Kesyo, public gig pa yan or private gig pa yan. So, paano? Nakapatay ba yung camera mo? Bukas pa yan. Bukas yan, Wait lang, naka-open naman yan. Namatay na. Okay lang. Hayaan mo na. So, at least may record tayo. So, yun naman yun yung pinaka-point ko doon So, lahat kasi tayo, dumaan sa ganyan. Dumaan sa ganyan. So, hindi ka nabago doon sa ganung problema. Yun ang pinaka-una nilang concern na paano ko yung mapupull up tong Kaya ko bang pasayin yung mga tao? Diba? Kaya sabi ko nga, pero may ko din may biro nga ako dyan Kung tutusin nga, pag DJ, hindi siya pwede sa mga introvert Kasi humahanap ko sa tao. Yes. Diba? Kung introvert ka, tapos sa 2 hours, for example, 2 hours ka tumutugtog, nakatapat ka lang sa deck mo. Wala kang laptop mo. Hindi mo tinitingnan yung tao mo, yung crowd mo.
Wala. talaga magkakaroon ka ng problema kasi hindi mo tinitingnan kung ano na ba yung mood ng tao. Wala kang connection sa tao. Wala kang connection talaga. Hindi ka makaka-relate sa kanila kung ano yung babagay na kanta. Diba? Kasi, guys, nagkataon talaga na nasa panahon na po tayo na kung saan ang DJ po ay para na rin po celebrity performer. Yes. No? Na tayo na yung parang isa sa mga center of attraction ng Yes. bar. Yes. Kita ka, ikaw ang gitna. Oo. Nakatutok Alam nila na ikaw yung tumutugtog. So, sometimes, lahat ng mata na sa'yo. Di ba? Doon nga ako Yun yung point doon, no? So, ganun, isa na naman siyang tinuturo ko sa mga estudyante ko. Pag ganyan, once na okay lang kabahan. Alam sa totoo lang, lagi mo sinasabi to okay lang kabahan. Okay? Ako, kung kaba lang pag-uusapan, ako na po. Wag na po kayo lumayo. Isa po ako sa pinaka malulupit po, no? Ako po yung pinaka numero 1 kabado talaga. Kabado 20 po talaga ako. Pero kasi, totoo yung sinasabi nila totoo yung sinasabi nila na kailangan mong kabahan pa rin kasi at least nakatapa ka pa rin sa lupa. Yes. Ganun pa rin. Pag hindi ka na kinakabahan, ayun na, medyo magtaka ka na. May kaba pa rin yan. Kahit ano pa ang status mo, sikat ka na or hindi pa, 'di ba? Or marami ka ng pera o wala o di pa masyado. Ang importante, makakaroon ka pa rin ng konting pressure kasi ibig sabihin, aware ka pa dun sa sitwasyon na 'yon. Aware ka pa sa ginagawa mo. Nagpe-prepare ka pa din knowing the fact na gagana kaya to. Ibig sabihin, Kaagatin ba ng gumana man siya o hindi, may improvement. 'Di ba? Or needs improvement kung di man gumana. Kung gumana pa or kung gumana siya o i-improve mo pa. Yes. 'Di ba? So, wag tayo magsisettle sa okay na 'yan. Ganyan, 'di ba? Kaya nga ako sa 16 years kong DJ, sa tingin niyo ba parang okay na 'yan? Ngayon, hindi. 'Di ba? Remember, lagi ko sinasabi to sa vlog at sa lahat, no? Ang kanta, almost everyday may bago. Meron. Every week, sabi natin every week may bagong labas. We'll never know what's next. Ano yung pinaka-next sensation? Hindi natin sure. Hindi tayo sigurado sa mga ganong bagay. But, given the fact na ikaw ang performer, dapat ikaw ang makakapag-anticipate ng ano ang pwedeng mangyari sa gabing yon. Okay? So, dapat alam mo dapat yung script ng gabi. Alam mo dapat anong gagawin mo sa gabing yun. Diba? So, yun yung lagi ko tinuturo sa mga estudyante ko. Okay na, dapat alam mo na agad paano sila pasasayahin. Yes. May plan A ka, may plan B, wala akong pakialam how many plans ang meron ka. Basta, importante, ma-pull up mo yung gabing yun. Yes. Hindi naman kasi nangangahulugan, no, na hindi lang sila sumasayaw, pangit na ang gabi. Hindi yun. No? Depende sa sitwasyon. Paano kung restaurant bar yun? Oo, Diba? may mga settings talaga. May settings talaga yan. Di mo naman kailangan pasayawin lahat yan. No? Basta umuwi silang masaya, enjoy. Diba? Yun, ano yan satisfaction yan Yes. From someone like me na madalas ding tumutugtog sa mga restaurant bar or mga bar restaurants na ang daming upuan, diba? Hindi naman standing. Talagang mapa-groove mo lang yung mga ulo nila, mapapakanta mo lang sila, panalo na. Panalo na yun. Ako, inang take ko doon, no? So, hindi nangangahulugan pag di sila sumasayaw, hindi na maganda yung music mo. Hindi ganun, no? Depende yan sa settings. Yes. Matakot ko siguro kung lahat standing, hindi mo sila napasayaw at medyo busangot ng mga pagmumuka, ay medyo matakot ka na. Magtaka ka na sa mga play. Magtaka ka na. Kasi, oo nga naman, baka may kinalaman na yung music selection mo. Huwag natin pag-usapan mo na yung beat matching, baka yung music selection mo, X. Diba? So, kailangan, babalansin mo yan, yung skill mo, at yung music selection mo. So, research. Yan palagi yan, no? Kaya hindi lang siya binabatuan ko ng ganyang advice. Lahat
no? Pantay-pantay yan, no? Kasi hindi naman sila lahat na katulad mo, gusto mo talagang mag-pursue sa DJ career. Mga iba gusto lang talagang ma-unlock yung skill. Oo. Gusto lang nila i-unlock yung skill na to, and sabi nga nila, hindi ko naman kailangan ng gig, gusto ko lang ma-unlock lang to. Wala lang, trip lang. Kunyari, may mga tropa-tropa lang, gusto ko lang tumugtog, ganun lang, diba? Pero, having said that, hindi naman nangangulugan na iba yung treatment ko sa kanila. Diba? Same pa din. Kasi hindi mo naman masasabi. Parang, diba sabi nga nila, huwag kang magsasalita ng tapos. Mamaya naman, baka naman magkaroon ka. At medyo kainin mo yung sinasabi mo. But in a good way naman. Siyempre, meron akong ganyan Parang, sabi niya, ano ko ba naman, DJ? Di mo naman sinabi sa akin na malaking pera wala rito. Sabi niya, di mo sinabi na, gusto mo palang mag-gig, diba? Yes. Sabi mo ko sa akin, gusto mo lang i-unlock yung skill mo, diba? So, binigyan ko siyang advice, ganyan. Total, hindi natin masyadong tinakil yung about sa TF kasi ikaw nagsabi na ayaw mo. Diba? Gusto mo lang i-unlock yung skill na ginagawa ng isang DJ. Yan. So, nung nagkaroon siya ng tanong na paano ipo-pull up yung crowd, no? Kasi parang minaalala ako, meron ka sinabi sa akin na lagi kang inuuwian. Yun, isa pa. Ano ba kwento nun? Siguro, perspective ko dun is, pagod na sila. Masyado ko ata silang napagod. O kaya hindi nila trip yung kanta kasi hindi nila masyadong genre. Or, kasi sa amin, medyo medyo province pa yun. So, yung mga kantang hindi nila alam. So, yun. O kaya lasing na sila. Yun lang yun. Pero in my opinion, parang iba pa rin talaga, no? Dahil may parang pag iba ang trip ng Manila, iba ang trip ng ibang probinsya. May iba-iba pa rin culture sila na kanta. Pero kasi, nung naalala ko, nung tinuro ko naman sa iyo yung mga technique, yung mga pinay naman may mga sinadjust ko naman sa'yo, mga bago din naman, kumagat naman. Naman. Pas yung mga may binigay ka sa akin, mga evergreen talaga na songs yon. But may mga katulad ng may mga bagong kanta na siguro hindi nila appreciate. Siguro yung iba-iba din kasi yung taste ng crowd Like yung mga gusto ng R&B, gusto lang din ang iba, gusto lang din ay hip hop. Kasi yung doon sa kinututukan kong crowd is more in 90s. Mga tita. Okay. Ayan, mga tita. Pag minsan naman, mga gang. Okay. Yun, kadalasan mga kabataang gang. So, ang gusto lang nila yung mga Heb-abi, mga ganun. Pero hindi nila trip yung mga pop, yung mga ganyan. Okay. Kaya, doon din ako natuto dun sa nag-experiment ako bagay pag sa crowd. Pero, pinipray ko pa rin yung gusto ko. Like, bibigay ko pa rin yung gusto nila, bibigay ko pa rin yung gusto ko, ganyan. Yun, papalitan lang. Tama. Tinuro ko sa'yo yan. Dapat, ibigay mo yung gusto nila, but don't forget na i-play mo yung gusto mo. Yes. Diba? Yun palagi. Yan ang, hindi ako magsasawang ibigay yung ganyang advice. Bakit? Kasi, yan ang magiging sagot para hindi ka ma-burnout agad. Yun pala sir, doon ako umabot. Kaya tumigil din ako sa buhay. Nung halos parang araw-araw na lang pare-pares yung pinapatugtog. Yun. Talagang, nandun mararamdaman mo yun Bagay pag siguro mga 4-5 beses ka nang tumutugtog pero paulit-ulit lang yung kanta mo. Then yung crowd nagsasawa din. Naapektuhan din yung negosyo nila. Totoo. So, yun nga, dapat may mga taste ka rin na ipapaano sa kanila. Then nandun din yung yung parang kailangan mong gulatin yung crowd Doon na pumapasok yung technique ng pag-mix. Totoo. Like yung parang i-drop one mo siya, mga ganon. Yung mga match up na ganon. Parang kailangan mo siyang gulatin yung crowd para may impact pa rin sa kanila na parang ay babalikan ko to kasi napakalupit. Yun yung problema pag ngayong araw ABC, tomorrow ABC ulit, then on Friday ABC ulit, same crowd, same music, 'di ba? Tapos same in order pa yung yung pagkakalagay. Kumbaga very
Predictable na. Yes, predictable Yun, sobrang na. predictable na nung kanta mo. Diba? Yan. So, ano labas nun? So, talagang mag-ano ka. Para ka nag-playlist lang. Yan. At hindi, yun nga, parang psychological factor, magsasawa ka talaga. Oo. Magsasawa ka talaga. So, parang hindi rin talaga, parang sasabi nila, parang bakit hindi na ako nag-grow as performer? Yun yung sagot. Diba? Bakit kaya? Kasi, tamad mag-research. Diba? Yung parang walang will. Diba? Walang strong will na mag-upgrade na music playlist or na music library. Talaga naman, sa totoo lang naman kasi, kahit humingi ka pa ng tulong sa ibang DJ, kung hindi mo naman gusto yung style na yon, parang masabi lang, okay, iba na yung kanta ko or nag-upgrade na yung music library ko. Pero sa totoo lang, ikaw ba mismo, gusto mo ba yung ginagawa? Oo, yun. Gusto mo ba yung dynamics ng style mo o yung mismong playing style mo? Doon nagkakaroon na hindi, minsan, parang siya self-guilt lang siya. Hindi mo siya inaamin talaga sa ibang tao because ewan ko, anong maaaring natatakot sila kung ano yung pwedeng maging reaction na bakit bakit ka parang na burnout or na parang nagdududa ka sa sarili mo. Talaga nga namang hindi na kabago-bago yung gano'n. No, maaari kang ma-burnout dahil basically from Monday to Sunday same putahe lang ang kinakain mo. Talaga na mapupurga ka at magsasawa ka sa ganyan. Okay? So, kaya mga iba nagsasawa. Grabe din kasi yung dito. Yung sa akin kasi parang nagki-crave ako ng mas mapasaya sila kaso hindi mo alam yung masyadong yung kaagat sa kanilang kanta. Parang nagiging people pleaser ako nun. Na sabi mo nga sa akin, bago ko maging nun, hindi mo pa ako student nun, sir. Hindi mo pa ako student nun. Kaya parang sabi ko parang may mali na sa akin, parang may mali na ata. So, yun nga, nung tsaka ako nag-enroll. Di ba parang nag-chat muna ako sa inyo, sir. Pero hindi pa ako nagpa-enroll nun. Nung pagkausap natin. Doon ko lang na-realize, sabi ko, kailangan ko talaga magpa-mentor kasi parang may kulang pa sa skills ko. Yung skills ko na, syempre, yung kailangan ko yung may mga fundamentals, yung mga yung crowd reading. Doon ko natutunan yun yung selections, may mga genre pa. Nung talagang nag-pick na sa akin yung mag-enroll na talaga nung nagkaroon ako ng DJ gig. Okay. Doon sa school. Doon na talaga ako nagpanik. Sabi ko, talaga hindi, kailangan talaga mag-enroll. Kasi baka mapahiya ako dito. Ayoko mapahiya. Now, nagbigay ng way nung parang per session pa lang natin. Per session. Di sabi ko, tinuro sa akin ni sir, di nasabi ko sa kanya, okay, ganito. Then, doon talaga marami nag-boom. Na tricks, tips, yan. Sobra. Pero sa totoo lang kasi, yung crowd reading at music selection, hindi naman siya overnight tinuturo. Talagang kailangan mo siya i-refine. Kasi, kumbaga, siguro nakuha lang niya ng isang gabi, pero it doesn't mean gagana siya sa ibang araw. Yes. Diba? O sabihin natin 2 beses gumana. O yung pangatlo, di tayo sigurado. Diba? Kaya palagi dapat, paiba-iba dapat yung approach mo. Diba? Kasi tandaan mo, hindi lahat ng crowd ay same. Yes. Same ang gusto. Diba? So, parang bar lang din yan. So, maaaring nakita mo na ito isang araw, pero ikumpara mo siya sa daang-daang taong nakita mo dun sa gabing yun na bagong tao, 'di ba? Bagong salta lang sa lugar na 'yon. 'Di ba? So, ibig sabihin, iba na naman ang trip niyan. Iba ang gusto niyan, 'di ba? Sa totoo lang naman, hindi naman natin kaya i-please lahat eh. 'Di ba? Kumbaga, basta gawin mo kung ano yung magugustuhan ng majority ng tao.
Diba? Yung kasi ang problema ngayon ng mga DJs ngayon, no? Oo. Kulang sa risk-taking. Ayun. Kulang sa risk-taking niya. Paano po yung risk-taking DJ? Lakas ng loob. Lakas ng loob na mag-play ng mga bago. Lakas ng loob na mag-play ng mga kantang hindi usual na piniplay. Diba? Yes. Whether hindi mainstream or ibang genre. Yeah. Hindi kasi ganun, no? Bakit kasi? Kasi baka uwi sila ng tao. Mamaya hindi nila magustuhan. Nandun na tayo eh. 'Di ba? Nandun na tayo. 'Di ba? Hindi mo susubukan kung hindi mo gagawin. Paano nga DJ kung hindi nga gumana, uuwian ako. 'Di ba? Uuwian agad dahil sa isang kanta, o kung hindi gumana yung kantang pinatugtog mo, di ba uwiin mo sa next track mo? Yes. Diba? Dapat bumawi ka. Hindi naman yung every song mo ang magdidikta ng kapalaran mo eh. Diba? So, kung hindi gumana yung track na pang risk-taking mo, di ba uwiin mo, bumalik ka sa mainstream ulit. Diba? Kumbaga, sundot lang. Ako, in my opinion, kailangan mo sumundot ng mga gusto mo. Diba? Kesyo, ano pa niche mo, no? Hip-hop, EDM. I'm very sure may gusto kang patugtugin. No? Na nag-aalinlangan ka or nadalawang isip ka because ano yung magiging perception ng crowd sa'yo. No? Kung sisipain ka ba? Or uuwian ka ba? Yun eh. Diba? Kulang tayo sa parang ayun nga, risk-taking or other ko doon, yung parang thinking outside the box. Yan. Kulang tayo sa ganyan, no? Kaya sabi nga nila, kapag may mga foreigner dito, sabi nila, isa raw sa mga pinakamahirap na crowd na i-please ay ang mga Pinoy. Bakit daw, sir? Bakit daw? Kasi masyadong nakafocus sa mainstream. Okay. I don't know, dahil ba karaoke country tayo? I'm not sure, no? I'm not sure. Masyado tayong mainstream-centric. Yes. Okay. So, kapag nag-play tayo ng mga medyo outside mainstream, na maganda naman, no? Medyo, yung mga tao, maglalailaw na. No? Kumbaga, sa madaling salita, yung natural style nila, kapag nag-play sila sa Pilipinas, hindi na nila nagagawa. Kumbaga, i-shout muna nila. Teka lang, ikakahon ko muna yung style ko kasi itong mga taong to masyadong high-end, kaya nga parang minsan nakakalungkot pag sinasabihan tayong mga ano lang, ano tawag doon? Ano may tawag doon? Yung parang ano lang, yung pasikat lang. May tawag doon eh. Alimutan ko, nawala na naman sa isip ko. Yung crowd chasing. Ayun, oo. Parang ano lang, sunod sa uso, ganun lang. Mga crowd chasing daw tayo. Parang, nagka-clubbing lang daw tayo or pupunta tayo sa isang event para lang sa Instagram, social media, ganun lang. Posting lang. Pero yung passion sa music, wala na. Yung appreciation mo sa music, wala talaga. Nandun ka lang para sa cloud. Masakit yun. No? Parang, paano tatanggapin ng isang party goer yun? Ikaw, papayag ka ba na pupunta ka lang sa mga ganyan? Dahil clout lang, diba? Masabi na nandun ka. Pero, yung role mo bilang party goer na ma-appreciate yung ginagawa niya, diba? Speaking of sir, then, yung parang nakakula na yung, kasi sa akin, ang favorite kong genre is, siyempre, hip-hop, R&B, doon na din yung OPM. Nakakalungkot lang kasi parang hindi halos yung OPM natin. Yan. May mga communicator naman ng ganyang genre, pero hindi lahat. No? Hindi lahat. Well, ano na yan eh, management's decision na yan eh, no? So, pero, hindi ko rin alam kung bakit, no? Pero may mga bars na communicator niya, no? So, may mga iba, ayaw talaga, kasi parang di magugusto ng foreigner, diba? Isip nila yung pero yung kay DJ Love, yung budots talaga, di ba? Mabenta, gumagana din. Mabenta. Sobra.
Pumapalo kung saan-saan. Benta. Pero Oo. mga iba, medyo Nababadoyan. pa, no? May, Oo. mga bawal pa nga. Bawal pa. Bawal pa nga. I hope na dumating tayo sa point na lahat ina-accept. Gito yan eh. Oo, may branding kasi yan. Oo. No? We have to understand na may branding talaga. No? Na hindi lahat na tama nga rin naman, di kesyo sikat pwede nang i-play. Ako nga, di ko piniplay yung mga yung mga sumisikat, yung hindi lahat ng sumisikat sa TikTok piniplay ko. Diba? AI. Yung Hindi naman. AI, hindi pa, wala pa. Wala Ay, pa. hindi, ano mo yung yung Predator, yung AI yun din. AI yun. Talaga. Tsaka yung nauso ngayon, yung hawak mo, beat, marami na gulat, AI daw pala yun. AI din. AI naman Grabe. talaga yun. No? So, Sinasabi. imagine nila, yung recognition ng AI na akala nila totoong tao ang nag-play, yung pala AI lang siya, AI generated Sobrang lang. bilis. Sobrang bilis at nakakatakot. Oo. Kasi yun na nga, yung hawak mo ang beat, hindi nila alam na AI yun, hindi nila akala nila totoong tao yung gumawa. Well, technically tao yung gumawa, pero hindi siya yung Wala na yung sinasabi mong soul. o kumbaga, hindi siya totoong taong gumawa. Diba? Kumbaga, command lang siya. Gawa ka ng beat. Gawa ka ng beat, gawa ka ng lyrics, i-generate mo yan. Kung na rin gumawa ng melody, bass, percussions, and everything. Diba? So, including voice. Oo. Diba? Nagagaya na din. Ako nahalata ko na yan hawak mo ang beat. Alam kong AI na siya agad Alam kong AI na agad siya. Pero, meron kasi mga kanta na AI na galing talaga siya sa isang original track. Yes. Yung yung buksan mo. Ayun. Yung buksan Kay mo, Willie papasukin Revillame. na. Maganda to be Kahit honest, maganda yung AI niya. Yes. Funk Maganda. Ang ganda ng pagkakaareglo. Pero, hango siya sa totoong kanta. Diba? Hango talaga siya doon. Tapos yung mga iba naman, yung mga ibang AI din bukod doon sa Predator na kanta, yun, wala nang ibang kanta na kung piniplay na kahit na AI generated, no. Ewan ko lang sa ibang mga DJs, no. Pero kasi although nga naman parang nawawala. Ito kasi yung point, no. Nawawala nga yung parang nababaliwala yung musicality talaga, Yes. no? Yung gawa ng totoong tao. Pero kasi minsan may point na ang ganda rin kasi talaga ng AI Oo. Ang ganda ng pagkakaareglo Ganda rin ng iba-ibang parang pinapasok niya yung ibang Ang ganda genre. rin kasi talaga no? Hindi mo rin kasi maiiwasan o hindi mo rin masisisi yung mga tao na hindi naman DJ o hindi naman musically inclined. Basta nakaka-impact, pwede siyang mag-viral talaga. Malaking possibility na talaga magiging viral yan overnight. Oh, Diba? yes. Hindi mo naman masisisi. Kasi nakikita ko sa mga comments yung mga ibang please, wag niyong tangkilikin yung mga AI kasi nawawala ng value yung mga totoong artist. Pero hindi naman nila Oo, nga lang, mga comments, taliwas yung mga ang maganda ang AI sa totoo lang, pangit nga. Mas maganda pa nga yung gawa ng AI kaysa sa totoong tao. Di ba, ang sakit nun? Sakit. Mas maganda pang pakinggan yung mga versions na gawang AI kaysa sa gawa ng tao. Na hindi ka naman masisi dahil totoo din minsan Totoo din minsan Yun na nga, yung buksan mo ni Kuya Wen, diba? Maganda naman talaga AI. So sorry maganda talaga yung AI. Maganda yung AI generated niya. Pero it doesn't mean na ipe-play. No? Wala naman nagabawal sa lahat. Wala naman nagabawal. Pero discretion mo na yan kung ikaw ba ay kakampi ng mga ng mga tunay na artist, 'di ba? Kasi umabot na rin sa point na baka pag di-DJ AI na rin or na rin, 'di ba? Hindi na rin tao. Alam mo na ba yung sir yung parang bagong yung kay Spotify, yung Spotify DJ. yun.
parang nakakatakot din yun kasi yun nga, kaya na nila rin mag-mix ng ano sa May mga ganon. oo, No? sa mga tracks. So, maaari na yan. Maaari na yan. Kasi imagine mo, yung AI na nga lang, Oo. kahit Anong genre? Ano? Oo, hindi, kahit sa videos. Oo, yes. Diba? Minsan napapaniwala yung mga ibang tao doon eh. Na totoo. Nakakagawa na sila ng movie or ano. Nakakatakot din, no? Oo. Kumbaga, kailangan mo talasan yung isip mo. Oo. Di ba? Kasi, although realistic yung AI video, pero meron pa din mga discrepancies eh. Yung mga details na, ba't baliktad yung baliktad yung Kamay niya. or Nadagdagan yung yung flag baliktad. Oo. Doon mo lang mahuhuli, which is, hindi siya madaling huliin eh. Oo. Lalo na kapag medyo ang nanonood, mga nasa senior na. Oh, yes. Eh, yung pa man din yung medyo mapaniwalain. may risk na gano'n, yung Oo. mapapaniwala. Dali Lalo na na kapag ma-fake news. kapag usapang politika. Yes, sobra. Diba? Papost niya, ganyan. Tapos malalaman mo, AI lang pala. Pero pinaniwalaan niya kasi either bias siya doon, or Bias. ganyan, everything. So, medyo mahirap, no? Parang rin siya, yung AI na yan, talagang isa sa mga harvest basket ng fake news din. Diba? So, Ikaw, sir, maniniwala ka bang may take over niya yung pagdi-DJ? In the future, sobrang bilis eh. Hindi malabo. Hindi malabo. No, hindi malabo yan. Kasi, imagine mo, yung AI music na nga lang eh. Oo. Kahit akong dati nagpo-produce, mas maganda pa yung gawa niya eh. Oo. Yung AI eh. Oo. Hindi rin malabo talaga. No? Kasi, I'm not sure, no? I think nasa infancy stage pa tayo eh. Oo. Ng gitong technology. So, hindi rin malabo talaga na yung parang humanoid na talaga. Yung datingan ng AI. Literal na parang hindi lang tayong mga homo sapiens na. Yung mga humanoid nga, yung parang artificial na, pero kung mag-isip talaga, parang tao na talaga. Yung very dynamic na yung kanyang kanyang pag-iisip. Ngayon kasi command lang eh. Uutusan mo lang, ganito, ganyan. Ako, sa mga contents ko, gumagamit po ako ng AI, no? Sa mga showcase ko, gumagamit ako ng mga AI. Pero yung mga talaga, yung literal na AI talaga, yung nag-iibang anyo ako minsan. So, may mga ganun akong video. May mga ganun akong video. Oo. No? Mga 3 to 5 seconds ata yun. Pero, minsan, lalo na kapag gagawa ako ng script, actually dati nagsimula ako sa ganyan. Pag gumagawa ako ng script, may tulong ng AI. Merong tulong ng AI. Kasi kailangan ko munang pag-aralan yung style ko. Tama ba to? Tama ba may bigkas? Tama ba yung Flow. yung flow ng aking content? Hanggang sa medyo binibitawan ko na siya paunti-unti. Na hanggang sa kaya ko na. Ayan. So, ngayon, hindi na ako dependent sa AI pagdating sa script writing. Kinailangan ko lang siya as tool. No? So, hindi ako talagang naging heavily dependent dyan. No? So, I don't know, no? Ang kinakatakot ko lang, baka yung DJ mentoring at teaching, baka AI na rin, no? Yeah. pwede na rin si AI magturo. Siyempre, why not, diba? Kasi kung tutusin, yung mga iba, YouTube lang eh. Oo. Pwede ka na matuto dun eh. Oo. Diba? O kaya, ChatGPT. Diba? Yung nga lang kasi, ang problema kasi, walang emotions. Walang emotion. So far, dito ngayon sa AI, walang emotions pa. Yung parang gusto nila yung parang interactive. Yes. Talaga. Interactive talaga. Tulad natin, diba? May interactive, yung mas mapifeel mo yung connection. Yes. Oo. Kasi sa AI, masyado pang artificial. Ayan, artificial nga, di ba? So, masyado siyang unnatural pa. So, magko-command ka lang, no? Ganyan, magbigay ka ng recipe. Ganyan, na direct talaga siya. Ganyan talaga. Pero yung parang yung immersive experience talaga between one person to another person, na totoong tao talaga, yun yung wala pa. Na kung tinatanungin mo kung darating ba tayo sa ganung panahon,
may possibility. Meron talaga. But I hope na malaan sa magandang paraan. Yun naman kasi talaga, no? Madaan sa magandang paraan. Kasi, diba, pangit naman kapag... Pag sa, diba? Oo eh. Ayun. So, yeah. So, ano mga plans mo this year? Kung meron man. Siyempre, ikaw ay medyo nag-flourish up kahit papaano. Ikaw ay bukod... lagi sa kalaman nyo, si DJ Lawrence ay nagtatrabaho sa isang newspaper company. Yes, ayan. So, photographer din kasi siya. Kasi hindi lang pwedeng maging DJ ka lang. Kailangan mo mayroong kang sideline talaga. Kasi, nasabi nga ni Sir na, kung may binubuhay kang anak, doon sa dati niyang video, hindi pang, yung ano nyo tag dito, yung pagdi-DJ live, hindi ito pwede sa mga may binubuhay. Kasi baka si mama misinterpret nila. Yes. Sabihin nila, so ang pag-DJ para sa single lang. Oo, yun. Diba? Hindi naman nangangahulugan na pag sinabi kong bawal na sa may mga anak, wala na talaga. Depende kasi yan sa gaano ka ba ka-intense tumugtog. Gaano ba kadami ang iyong gig sa isang linggo o sa isang buwan. Diba? Ang iibig ko na sabihin, kung umaasa ka lang sa pagiging isa-isa lang, tapos napakababa pa, tapos marami kang anak, parang alam ka naman kasalanan pa natin. Diba? Ibaling mo sa amin yung burden mo na kasi walang kumukuha sa akin. Ganun talaga. Kasi competition yan. Ganun talaga, no? Competition po yan. Sa panahon ngayon, whether we like it or not, no? Yung tulungan, yes. May tutulong, pero meron. Let's face it, talagang every man for himself na lang itong nangyayari sa atin. Lalo sa panahon ngayon na crisis po. Sobra. Talagang matibay na lang po mga nangyayari sa panahon ngayon. Kailangan din ng diskarte mo rin. Kasi hindi lang dapat ang DJ, kumbaga, para sa akin sir, passive kasi ang ito magiging passive income mo. Hindi naman sinasabi ko pa, second income mo. Kung sakali, yan. Tapos yung main job mo, yun, wag mo siyang siyempre iiwan. Unless kung kumikita ka na sobrang laki. Totoo yan. Hindi naman nangangahulugan, kung marami kang anak, bawal lang. Paano kung breadwinner ka? Yes. Depende naman yan Kaya ba? Kaya ba na sa pag-DJ lang? Di ba? Kung kaya, why not? Yun naman point doon Kung kaya, why not? Di ba? Pero sa amin kasi, ako, tulad ko, wala namang anak. Wala. Wala naman din ako. So, kaya naman. Kaya pa, no? Kaya pa. Explore pa lang naman. Kaya mag-explore pa. Yung nga lang kasi, kapag medyo napaaga ka sa ganyang buhay, kailangan mo nang isipin talaga yung responsibilidad mo. Yes. Medyo mahirap. Lalo pag 5, 6 anak mo. Grabe. Grabe ka magbuhat. Okay lang kung isa isa. Goods pa isa. Okay pa yun. Pero, madami talaga. So, feeling ko nga parang, ano bang nangyayari? Parang, wala ka nang nakukuha. Tapos, parang, nag-run ka pa kasi hirap ang buhay. May hirap na nga ang buhay. Pero hindi naman natin sinasabing, bitawan mo yung karir mo. Yun naman hindi natin sinasabi. Kasi, I've been there Parang, diba, kinutsa-kutsa na yung career ko and everything. Yes. Hindi sila naniniwala sa blueprint ko. Di mo? Parang, binalance ko pa din While, hindi ko binitawan yung gusto ko. Di ba? So, under the process pa rin. Oo naman. Huwag niyong mamadaliin. Part yan. Yan. Part yan. Yan yung sa natutunan ko rin kasi, sir. Part yan. Hayaan mo sila kung bakit mabilis. Ba't siya mabilis? Siya yan Diba? Maybe ba tayo Kanya-kanya ng pathway, kanya-kanya tayo ng ng destinasyon. Diba? Sa iba ko nang galing, sa iba rin siya nang galing. Nag-meet kami. Doon na nag-clash ng mga ideas kung saan siya nanggaling, saan ako nanggaling. Ganun lang naman yun. No? Wala saan yan. Kumbaga, sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. No? Hindi po karera ang buhay. No? Hindi nga din alam kung kailan tayo matatako sa mundong to. Diba? So, kumbaga, enjoy mo lang ang buhay at huwag kang magmamadali kung ano man yung
nakakamit ng mga ibang tao. Yes. Diba si DJ ganito, daming gig, daming Yan. pera. Oo. Eh siya yun eh. Oo. Meron siya sariling pathway. May sarili siyang pagsubok or challenges na maaaring nakuha niya agad or nalagpasan niya. May isa akong natutunan sa'yo, sir. Kaya talagang tumatak sa akin yung sinabi mo to. Yung maging maayos kang maging maayos kang pakikisama sa iba. At doon ka tatanda. May hindi yung paano ba sinabi yun? Yung magaling ka, kukunin ka dahil magaling ka. Pero tatagal sila dahil marunong ka makisama. Kumbaga, may tawag diyan. Nakuha ko lang din sa isang sa quote sa football. Okay. Sabi nila, skill is temporary, Yes. class is permanent. Yes. Yan. Kukunin ka lang dahil sa skill mo. Diba? Magaling ka. Sikat ka. Ganyan. Pero tatagal ka kapag may class ka. Tatagal ka kapag professional ka. Yes. Tatagal ka kapag nakikisama ka. Yes. Yan. Kahit sa ang industry, kahit anong hindi lang sa pagdi-DJ. Hindi lang sa sports, hindi lang sa pagdi-DJ, lahat. No? Kasi yung skill, pwede ma-degrade yan eh. Pwede mag-degrade yung quality mo. Yes. Diba? Wag lang mag-degrade yung pagiging professional mo. Yes. No? Yung yes. passion mo. Yes. Diyan ka tatagal. Kahit di ka magaling, kukunin ka pa rin. Oo. Nabawasin mo ba? Bakit may mga DJs na ang daming gig pero di naman ganun kagalingan? Oo. Hindi naman ganun ka-technical. Pero maraming gig at it seems na tumatagal sila. Bakit? Professionalism. Yes. Pakikisama. Consistent doon sa kanilang ginagawa. Diba? Responsible din sa Yun po, no? Hindi po ito pagalingan lamang. No? Kung magaling ka at professional ka pa, ganda. Diba? So, yun eh. Kumbaga, sabi ko nga, yung mga DJ scratching, mga techniques na advanced, no, hindi siya as in, right now, hindi siya ngayon requirement. Although subjective yan, correct. Pero madaming gumagawa nun dahil uso daw. Uso daw. No? Pero hindi mo kailangan maging ganon. Huwag mo pilitin ang sarili mo na maging ganon. Kung hindi mo talaga kaamor-amor yun. For example, ayaw mo mag-scratching kasi ito talagang gusto ko eh. More on mixing lang ako ng house music. O kaya mash up. Ganun lang. So mag-focus ka muna doon. No? Kasi eventually naman, yung mga ganyang skill, darating na naman yan kung gusto mo talaga. Yes. Wag mo ipipilit yung isang bagay na hindi mo naman gusto. Dahil sikat lang siya, kaya mo ipipilit. Yeah, Ganyan nangyari sa akin kasi, no? For the first 5 years ng career ko, EDM. Ngayon, parang, ano nangyari? Bakit lahat sila na parang napag-iiwanan dahil lahat nag-hip-hop, nagka-trap, nag-R&B. Ako parang di ako marunong. So, ginahapak ko yung sarili ko dun sa ganung bagay. No? Mali yun eh. Kasi, love na love ko pang EDM eh. Kumbaga parang, pinilit ko na lang matutong mahalin yung R&B, hip-hop. Ganon na nangyari. No? Doon okay man sa akin ngayon. Okay na ako doon. Love na love ko naman mag-play ng mga ganyan, no? Pero hindi natural kasi. Oo. Natuto lang ako dahil sa inggit. Yes, sa inggit. No? Yun yung sigurong nag-force sa'yo, ganun. Na i-try. Hindi lang naman yan. Hindi lang sa pag-DJ. Kung may moral lesson kasi yan. Parang na naipabala ng magulang ko na huwag mainggit. Darating yun. Darating tayo sa ganyang bagay. No? Kung hindi pinagkaloob sa'yo, okay lang. Diba? Humanap ka ng paraan. Diba? Pero kung may gano'n eh, no? Pag naramdaman mong meron, pag naramdaman mong para sa'yo, i-earn mo yun eh. I-earn mo siya eh, no? Huwag mo hintayin mahulog na lang sa'yo. Diba? Gagawa ka na para makuha yun. Kung talagang na-feel mong para sa'yo. Aralin mo talaga siya. Parang hindi ka rin mapapagod na subukan. Aaralin mo dahil gusto mo Oo. Aaralin mo hindi dahil uso, nainggit lang. Ano ka lang, sumasabi ka lang sa uso. Kaya sabi ko nga sa last episode namin,
akala nila, ang pagdi-DJ, puro mashup lang. Yan, mash up. Kasi nakikita nila sa TikTok na gano'ng ginagawa. Yung ganong clip lang. Okay, in-explain namin, si Arden, na part ng Grayscale, akala na binigyan linaw namin na hindi lahat. No? Kumbaga, sa 30 minutes na set, Yes. okay, akala nyo ba in 30 minutes na yun, puro mashup? Hindi. May mga clip lang yun. Pero the rest, beat matching. Beat matching. Yan. Beat matching. Basic pa rin. Nasa Basic pa rin po. fundamentals. Basic pa rin po. Even DJ Shangyo, no? May clip lang yan. Pero beat matching pa din yan pag walang video. Diba? So, Yes. fundamentals pa rin po. Beats, bars, and phrases lang po tayo. Okay? So, yeah, para maliwanagan at sa mga maaabot ng vlog natin or podcast natin, no? So, hindi ibig sabihin na yung nakita niyo sa clip na puro mashup ay ang pag-DJ, puro mashup na lang po. No? Or tone play lang po. Or ano. Kasi maraming ganyang assessment calls, no? Na Nako po, yung pagdi-DJ ay Kailangan mo maging flashy. kailangan maging flash agad. Flashy. Ganun. Diba? Oo. Gusto ko siya maging DJ Shangyo eh. Kasi gusto kong- natin tayo doon. Oo. Pero, wag atat. Oo. Wag mo masyado sooner, diba? Siyempre, kailangan mong practicein yun, di ba, sir? Kasi hindi nyo naman alam, una sa lahat, sinabi ko to sa last episode, di naman lahat ng nakikita nyo, mga bagong DJ yun eh. Oo. Diba? Malay nyo, yung napanood nyo, veterano na pala. Oo, so, Diba? si Sir Sangyo, sobrang Matagal yan. na. Kayo din, sir, ganyan. Oo. Syempre, tulad na sinabi ko din sa isang vlog ko, depende kasi yan kung anong klaseng video ba ang pinopost namin. If under a minute lang yung post, why not? Oo. O yun ang i-emphasize mo, yung transition. Whether tone play, mashup, wordplay, kung ano man. Diba? Pero sa 2-hour set, guys, tandaan nyo, hindi po yan puro mashup. Pero parang Kasi nakakasawa din yan. Nakakasawa. Oo. Nakakasawang pakinggan. Maaari yung song selection mo iba, pero yung manner of mixing mo, same lang, patay tayo dyan. Oo. No? At makakapagod kayo mag-mash up. Sobra. Hindi lang physically, pati sa tenga. Nakakapagod din. Din, anxiety din kung mapupulop mo yung Oo. Unless kung sobrang Mm. praktisado mo na yung Oo nga. yung mix na yun. Pero kung paulit-ulit siya, pas naririnig na ng tao, paulit-ulit na naririnig yung tao yung ganung mashup mo, predictable na siya. Wala na siya yung wow Totoo. factor na unang narinig pa lang. Totoo. Ganun. Yun. Kaya nga sa stems. Yan, sa nung stems. na-addict ang lahat sa stems, sa stems, di ba? Oo. Parang... Stems na lang, wala nang EQs. Oo. I mean, yun yung parang kailangan balance eh. Oo. Balance dapat. Wag ka masyado maging saturated sa isang feature. No? Kung mali ka sa effects, balanse mo yun. Wag kang masyadong wag kang yung alam mo nang parang 90% ng set mo puro effects. Oo. Hindi parang 90% mo puro stems. Pero dyan din papasok yung balance talaga ng Balance music yan. selection. Balance yan. Yan. Guys, balance po talaga yan, no? Music selection. Hindi kami nagbibiro sa ganyan. Balance po yan, no? Kasi kung, again, babalik tayo sa square one, kasi kung gusto mo lang naman sumikat, diba? Napakadali sumikat, no? Pag-post ka sa Facebook, diba? Oo. Whether rage baiting lang or talaga gagayahin mo lang yung style nila, okay yun eh. Oo. Pero kasi kapag tumagal ka dito, like any other job, Yes. diba? Kailangan mo nang aralin yung fundamentals. Yan ba hahanapin ng boss mo? Oo. Yan ba hahanapin ng mga head DJs? Kahit sa anong industry. Yes, yan pa hahanapin, no? Kaya sa mga aspiring DJs dyan, o sa mga gusto matuto mag-DJ dyan, yan po, no? Hindi po about sa mashup. Yes. Napag-aaralan yan, acquired skill yan, and acquired taste. Pero Acquired taste. yung fundamentals, beat matching, beats, bars, and phrases, yan po talaga ang must-have. Yan ang bread and butter ng pagdi-DJ. Okay? And that's it for episode 8. 9 na po, no? So stay tuned sa episode 10. Actually, last episode na siya for our first season. Per season. Yung Okay. episode 10. Ayan. Okay. End na yung first Sinong season. mga sa tingin mo mga
makakasama natin. Ano ko, abangan nyo na lang yan. Uy. Abangan nyo na lang yan. No? Mukhang, kasi last season na to, so ibig sabihin, mas malaki o mas marami Well, pa. I hope, no? Sana. May mga kinokontak tayo, no? Oo. May mga kinokontak tayo. Nga kasi, alam mo naman, tulad tayo, tayong dalawa lang. Dapat Oo. marami tayo dahil sa Oo. schedules, Yan. no? Hindi nagkakasabay-sabay. Kaya ang nga, schedule. inabot tayo ng tatlo, apat na buwan kasi nga, schedules po talaga, Oo. no? Yes. Marami tayong mga priorities, commitments sa ibang Commitments. bagay, no? Na di natin pwedeng bitaw. Ito kasi makakapaghintay naman. No, makakapaghintay naman tayo dito sa ating Tsaka kahit hindi tayo nagko-podcast, nagko-post pa rin naman ako ng mga contents, no? Yes, Mga short yes. form contents, Yes. no? Yan, abangan nyo yung mga contents Yes. ni Sir. Ngayon lang tayo nag long form content since episode 8. So thank you Thank DJ you. Lawrence. Thank you, I hope na marami kang natutunan sa akin, no? Yes, During dun sa sobra natin. dami. And, aabangan ko pa yung mga Ayan. Alright. Bukod pang dito. So stay tuned Yeah. lang sa ating final episode sa first season natin. Yes. Abangan nyo lang yan, no? So, we will not name names. Wala mo na i-drop. I hope marami na tayo dito, no? Yes. So, yeah, plug mo na yung social media accounts. Follow my social media as a DJ Lawrence in Facebook and Lorenzo Simon at Instagram. Yan. And TikTok is DJ Lawrence. Yun, DJ Lawrence. DJ Lawrence lang. Yan, Ayan. yan. So, akin naman, aking mga accounts, Facebook, Instagram, Twitter. Twitter. X. TikTok. Hindi, wala akong X. Okay. Wala akong X eh. Facebook, hindi. Facebook. Hindi, Facebook wala na eh. I mean, Facebook page ko, medyo inactive din. Parang Okay. I will try to create a new one. So, Instagram, sa lahat ng social media ko, Instagram, TikTok, at General_DJ. That's HNRAL_DJ. Okay. Wrap it up. And thank you sa nanonood sa amin. Isang oras. Isang oras na pala! Sakto. Okay. Miles General, and this is DJ Lawrence. At ito ang Nice Set. 1, 2, 3, go. Nice Set Podcast. Nice Set. Bye. See you.